Alright, good morning mga kapuso. Ako, isang masayang Huwebes po ang ipapa-experience namin sa inyo dahil nagbabalik kami dito sa Manila Ocean Park at i-feature namin yung mga bago nilang attractions. Di ba, Arn? Yes, katulad dito sa tabi ko, yan. Mamaya magsasalita yan, bro. Yan. Nandito tayo At ngayon sa... tuturuan ko yung magsalita yan. Tama, matututo tayo magsalita yan. Basketball pa, no? Ito yung tinatawag nating Twitter Showdown. Hindi po to social networking site. Ito po yung tinatawag na Live Bird Show. Papakita tayo ng mga magagaling, na mga makukulit, makukulay, na mga makaos at kakatusa. At hindi lang yan. Pupuntahan natin si Monica doon dahil papa-experience natin sa kanila. Yan. Ang high-tech na 4D cinema display. Yan. Yun yung pinakabagong ride at pinakabagong attraction rin dito sa Manila Ocean Park. Lahat yan, ikukwento namin sa inyo at papa-feel namin sa inyo ngayong umaga. So magbabalik kami dito sa Manila Ocean Park. Back to studio. Good work. Nako mga kapuso, kung nauuso po ngayon ang planking sa mga kilos protesta, ang ilang ginang naman sa barangay ng Dado sa Maguindanao, nagsisex strike para raw matigil ang gulo sa kanilang lugar. Tumatanggi sila makipagtalik sa mga asawa nilang sumasabak sa labanan. At dahil daw dito, naging matiwasay na raw ang pamumuhay sa kanilang barangay. Ang kakaibang protesta ang yan ng mga ginang ng Dado, Maguindanao, ang ating pag-uusapan ngayon, kasama ang isa sa mga tinaguri ang Wonder Women ng Town and Country Magazine, si Professor Winnie Mansod. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. Ayan, nako. Alam nyo, look, Susan. Yes, Tita Winnie. Itong sex strike sa Dado, Maguindanao, di ba yan ang pinakaunang good news na lumabas galing sa Maguindanao? Yes, after yung mga massacre. Ang responsibilidad yan ng kababaihan. Pero alam nyo mga kapuso, itong idea na sex strike, mas matanda pa sa Kristyanismo. Yes, because ang ideyang ito ay lumabas no 400 years before Christ. Okay. Oo. Ginagawa na. Nasawa ang mga kababaihan, ayun ang kwento, sa palaging war between Athens and Sparta, nag-sex strike sila. Pero alam nyo, dito in modern times, ganyan rin ang nangyayari. Nakakatuwa. Because ito ay yung kababaihan, alimbawa sa Liberia, ni hindi alam ng mga kababaihan ng Liberia kung ano yung Lysistrata, yung ano nangyari 400 years ago. Pero desesperado sila sa 14 years of civil war in Liberia. Sabi nila, you know, we have to just get in here and stop this. Okay, nafuwersa nila yung presidente ng Liberia at saka yung opposing forces to meet. Tapos nung pinapaalis sila, yun ang talaga, sabi ng women, pag pinaalis nyo kami dito, maghuhubad kami. Ay, nako. So nakikita. Yeah, so it's happened in Liberia in 2003. Nangyari po ito sa Kenya in 2000, I think, 2009. Sa Colombia in 2006. Sa Italia. Alam niyo kung ano ang dahilan? Hindi lang violence. Sa Italia, for example, alam niyo, nag-sex strike ang women. Something very dear to our hearts in the Philippines. Fireworks during New Year's Day. Inis sila na yung ang daming namamatay at ang daming nasusunod. Dahil sa mga fireworks. Sabi nila, okay, mag-choose kayo. Fireworks or sex? So walang fireworks. Okay, that's pretty good. Meron pa sa Kenya naman, politics naman ang nangyari. So sex strike din ang... Ang kababayan, kasama ang mga prostitutes. In other words, talagang when they want something done, ayun ang mangyayari. So, alam nyo, mga kapuso, this is a good idea. Ay, baka pwedeng magamit ng example ng mga kababaihan dun sa ating mga war-torn at saka kung ano, miski ano, sa Colombia, gang war ito Especially, Tita Winnie, sa Mindanao pa naman, di ba, para lalo na yung mga liblib na lugar dyan. Sa gabi, pagsapit ng gabi, na lang yung halos nagiging libangan yan At pag ganyan! Hindi lang sa Maguindanao. Excuse me.
pamamagitan ng telepono, makakausap natin si Gabriela Women's Party Representative Emmy De Jesus. Ma'am Emmy, good morning. Hi, good morning, Susan. Oo, nako, napaka-interesado nitong, very interesting tong topic ngayon na. Yes, Emmy, bakit hindi nyo inisip ito? Noon pa. I mean, you know, as a means of ending violence sa Colombia, ito ginawa to end gang wars. You know? My goodness, ano ba? Oo. Hindi, ako ang tingin ko ganito eh. Una, kinikilala namin yung willful, nung kababaihan, yung unity nila na gumawa ng isang step. Sarap towards attaining peace, di ba? Oo. Ano yan eh, ano naman yan, iginagalang yun at nakikita ko na nandoon talaga yung malaking pagpapahalaga nila na magkaroon talaga ng peace. On the other hand, ang worry ko lang dito, no, baka naman ma-reduce din yung pagtingin nila doon sa kanilang sarili rin, na kasi parang yung deprivation din ng sex na para bang yun na yung bottom line din, nung magiging basis para magkaroon ng kapayapaan pag dideprive nila yung mga kalalakihan. Hindi ako masyadong, parang maganda pang aralin eh. Pero ang pinakamaganda kasi, their decision. Sa akin, ang very positive, sila ang nag-decide eh. And if only for that, dapat igalang talaga yung kanilang decision. At naging effective naman. Basta wag lang ipuwersa sa kanila. Pero ayan ang dapat, look at how successful it's been, Emmy, in Dado. Kalain mo, Ma-achieve mo yung peace. Oo. At saka sa mga ibang bansa rin, you know, it's not common and it should not be done all the time. Pero tingnan mo, Emmy, ha, sa Colombia, sabi ng women, we are worth, you know, we women are worth a lot, ha? Kaya ayaw namin to fall for yung violent men kasi we will lose too much. Hindi ba tama yun? Sa Pilipinas may nangyaring ganyan. Yung Saan? against the... Kailan? Oh my God. Dito sa... yung nagtanggal naman, nagpakita naman ng mga... ng breast, yung mga kababaihan against the building of a dam, yung asawa ni Macleing Dulag sa, sa Cordillera. Ano nangyari? Nagtanggal, yung mga militar kasi, to stop the military from pushing for the, yung putting up ng dam, nag-bail sila ng kanilang mga breast. Kumbaga, isang rin yun, isang pamamaraan talaga. Na Sa kultura nila. Oo, pag nag-unite naman din talaga ang mga kababaihan, may magagawa sa iba't ibang paraan. Ako ay respect ginagalang ko naman yung ganoong pamamaraan nila. At pero ayaw mong gamitin, ganun ba? Hindi, maganda sigurong aralin pa. Maganda sigurong aralin pa. Kasi, ang hindi naman siguro worrisome, kundi yung parang magandang aralin. Kasi baka ma-reduce lang yung... Ma-refuse? Baka ma-reduce lang sa... Yung maging bottom line ng achievement pa ng peace ay doon lamang sa deprivation ng sex sa kalalakihan. Abay, siyempre, wala ano pa ang magagawa mo eh? Ayaw nila, nagpapamacho ng nagpapamacho. Meanwhile, all this war is hurting the community, kinabukasan nila, kinabukasan ng pamilya nila, kabuhayan nila. Anong gagawin mo kung babae ka? Palagay ko naman yung ginawa nila. Give me an alternative, Emmy. Oo, tama. Kumbaga in that situation at doon sa mga nabanggit mo rin naman, Winnie, palagay ko naging effective eh. Maganda naman, hindi siya... At sa akin, ang nagsasalot ako sa kanila kasi yung unity nila to do that, Okay. Oo, maganda yung pero syempre sabi ko nga magandang aralin pa. Okay. Kailangan aralin pa daw, Tito Winnie. Okay, maraming salamat po, Gabriela Women's Party Representative Emmy De Jesus. Ma'am, thank you. Thank you, Susan. Yan, Winnie. Thanks. Good morning. Good morning. Yan, so Tito Winnie, aaralin pa raw at tingin nila baka parang napaka yung... Of course, pero alam nyo, kung desesperado ka, I think that's a it's worked through the ages. Imagine, older pa din Christianity. Pwede ba? Kung sa out of desperation na rin nila para ma-achieve yung peace, eto na yung ginawa nila, nag-sex strike na lang muna. Success. Success. Okay, maraming salamat. Eto na po ang kalipunan ng balita. Unang balita na po tayo. Okay. Tito Winnie.
ang mga unang balita sa umagang ito.